Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa aming channel na. Ako ay may ibabahagi sa inyo ngayong araw isang kwento na kahit ako mismo ay hindi pa rin makapaniwala na nangyari sa akin. Pinayagan ko ang aking biyenan at bayaw na manirahan sa aking kondominium na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Pagkatapos ay umalis ako para sa isang taong trabaho sa ibang lungsod. Nang bumalik ako, sinarhan nila ako sa labas ng pinto ng aking sariling tahanan. Agad akong tumawag sa pulis at pagkatapos na sibakin ang pinto, lahat kami ay namangha sa nakita namin sa loob. Ni hindi ko naisip na darating ang araw na ang isang bahay na nakasulat ang aking pangalan sa titulo na binili ko gamit ang aking sariling pawis at luha, ay magiging isang lugar kung saan ako ay tatayo sa labas tulad ng isang estranyo. Maniniwala ba kayo? Pagkatapos ang isang taon na pagtrabaho sa ibang lugar, bumalik ako na may dalang maleta at nakatayo sa harap ng aking sariling pintuan. Pinipindot ang doorbell hanggang manhid na ang aking kamay ngunit walang nagbukas. Ang maitim na kahoy na pinto ay nandun pa rin. Ang doormat na pinili ko ay nandun pa rin. Ang maliit na halaman sa tabi ng dingding ay nandun pa rin. Ngunit ang pakiramdam ko noon ay parang nakatayo ako sa harap ng bahay ng ibang tao. Nang araw na iyon, pagkababa ng eroplano, hindi na ako pumunta sa opisina, hindi ako nagpahinga sa hotel. Nais ko lang umuwi kaagad. Matapos ang isang taon ng walang tigil na trabaho at sunod-sunod na biyahe, isa lang ang nasa isip ko: buksan ang pinto nga aking sariling bahay, ilapag ang aking maleta, mahiga sa paboritong sopa ko, at huminga ng malalim. Ngunit nang ipasok ko ang susi sa butas, huminto ang aking kamay. Hindi umaangkop ang susi. Ang kandado ay pinalitan na. Sa simula ay inakala ko na nagkamali akong palapag ang unit. Umatras ako at tiningnan ng mabuti ang numero ang unit at ang pangalan sa tabing pintuan. Hindi, ito talaga ang aking condominium. Nagsimulang tumibok nang mabilis ang aking puso. Pinindot ko ang doorbell ng isang beses, walang sumagot. Nang 2, 3, 4 na beses tahimik pa rin, may tunog lang ng doorbell sa loob na tumatahak sa aking gulugod. Hinila ko ang aking telepono at tinawagan ang aking bayaw na si Ramon. Sumagot siya ng napakabilis, parang matagal na siyang naghihintay sa tawag na ito. Bago ko pa man may tanong, tumunog na ang boses niya sa kabilang dulo, malamig at walang galang. "Ate, huwag ka nang bumalik. Hindi na ito bahay mo." Natulala ako. Akala ko ay nakamali ako nang narinig. Nginuya ko ang aking mangipin at nagtanong ulit. "Ramon, anong sinabi mo?" Tumatawa siya ng panipisiko. Ang uri ng tawa na kahit sa telepono ay marinig mo ang kabastusan. Hindi niya binuksan ang pintuan, nakatayo lang siya sa loob habang nagsasalita palabas. "Sinabi ko na, ate, 1 taon ka nang wala. Bakit ka pa babalik? Masikip lang ang bahay dito." Naramdaman ko na parang lahat ng dugo sa aking katawan ay pumunta sa aking ulo. Nanginig ang kamay ko na may hawak ng telepono. Agad akong tumawag sa aking biyenan na si Aling Coring. Hindi siya sumagot. Tumawag ulit ako, hindi pa rin. Sa ikatlong pagkakataon, isang tunog lang ang lumabas bago tumigil. Wala pang 10 segundo, lumabas ang mensahe mula sa kanya: "Kung ibinigay mo na, huwag nang bawiin." Isang pangungusap lang, walang paliwanag, walang pakot na magsinunggaling, walang pag-alala sa hitsura. Isang maikling pangungusap na tumapak diretso sa aking mukha tulad ng isang sampal. Noong oras na iyon, ang maingay na pasilyo ay nagsimulang gumalaw. Bumuksan ng kaunti ang pintuan ng kaliwang unit. Bumukas ang pintuan sa tapat, ilang zosong mausisa ang tumingin sa akin. Pagkatapos ay sa maleta. Pagkatapos ay sa saradong pintuan sa harap ko. May isa pang nagbulong sa isa. Narinig ko ng pahapyaw ang mga salitang may-ari. "Nagtrabaho sa ibang lugar, biyenan." Nahiya at nagalit ako ng sabay. Sa buong buhay ko, hindi ko naisip na darating ang araw na ilalantad ako sa gitnang pasilyong condominium sa ganitong kahiyahiyang paraan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at kumatok ng malakas paulit-ulit.
Halos sisiyakin ko ang pintuan. Buksan ninyo ito. Ito ang bahay ko. Ilang segundo na katahimikan sa loob. Pagkatapos ay lumabas ang tawa ni Ramon, isang tawa na puno ng kabastusan at pang-awawe. Hindi niya binuksan ang pintuan. Nakatayo lang siya sa loob habang nagsasalita palabas. Tumigil ka na ate, natatawa na tayong lahat ng kapitbahay. Kinagat ko ang aking labi at nagsalita, ng dahan-dahan ngunit malinaw. Buksan mo ang pintuan ngayon din. Sumagot si Ramon ng walang halaga. 1 taon ka nang wala, ate, ang papel ay nasa amin na ngayon. Ano ang mayroon ka para patunayan na ito ang bahay mo? Nang marinig ko iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Hindi dahil sa takot kundi dahil hindi ko matanggap ang kapal ng mukha nito. Ang bahay na ito ay nakasulat ang aking pangalan sa titulo. Binili ko gamit ang aking sariling pera. At ngayon, sa harap ng aking sariling pintuan, tinatanong ako kung paano ko ito patutunayan. Ang sakit nun, mga kababayan, ay walang kapantay. Para kang nagpapalaki nga aso sa iyong bahay at pagdating nga araw na malaki na ito, kagagatin ka nito sa kamay na nagpakain sa kanya. Huminga ako ng malalim at pinilit ang sarili ko na maging mahinahon. Naintindihan ko ang makipagtalo sa taong tulad ni Ramon sa oras na iyon ay magdadagdag lang ng kahihiyan sa akin. Tinawagan ko agad ang pulis ng barangay at ng subdivision security. Hello, pinagsasarhan nila ako sa aking sariling bahay. Ang address ko ay Unit 18B, Tower B. Pakiusap pong puntahan ninyo ito agad. Tumawag ulit ang kabilang dulo para sa ilang impormasyon. Sumagot ako ng malinaw sa bawat tanong. Pagkatapos ng 10 minuto, dumating ang 2 pulis ng barangay kasama ang security ng condominium. Kumatok sila sa pinto at hiniling sa mga nasa loop na buksan para sa investigasyon. Patay ang loop, walang sumasagot. Sinabi ng isang pulis ng malakas, kung hindi kayo kooperatibo, mag-issue kami ng incident report at magpoprosyong bukas ng kandado. Wala pa ring tugon. Ang pasilyo noon ay punong mga nanonood. May mga nagtuloy pa sa tabi ng elevator. May nakuha ng telepono ngunit pinigilan ng security. Nakatayo ako doon, mainit ang mukha, puno ng galit at hiya. Ito ang aking bahay at ngayon ay kailangan ko pang maghintay na palawakin ng iba para makapasok. Sa wakas, matapos ang ilang minutong walang kwentang babala, nagpasya silang basagin ang kandado. Ang tunog ng kagamitan na tumatampal sa pintuan ay nagpaningning sa buong pasilyo, bawat tunog ay parang tinatampal diretso sa aking dibdib. Nang mabasag ang kandado at bumukas ang pintuan, isang malagasgas na amoy ang sumagit mula sa loob. Ako ang unang pumasok. At sa sandaling iyon, naninigas ang aking 2 paa. Ang nakita ko ay hindi na ang aking condominium. Wala na ang malinis na sala. Wala na ang cream-colored na sofa na pinili ko ng 1 buwan bago ko napiling tamang modelo. Wala na ang larawan sa dingding o ang white ceramic na fase sa sulok ng istante. Ang nasa harap ko ay isang magulo, mabaho, at kaakit-akit na kamalayan. Parang nalakpasan ko ang maling pintuan patungo sa ibang lugar. Kahit ang 2 pulis na nakatayo sa likod ko ay natigilan, nakatinginan ng gulat. At sa sandaling iyon lamang napagtanto ko sa loob ng halos 1 taon, ang aking biyenan at bayaw ay hindi lamang nanirahan sa aking kondominium na nakakahalaga ng 3 milyong piso. Ginawa nila itong isang bagay na hindi ko mapaniwalaang makita. Ang eksena noon ay parang suntok diretso sa ulo ko. Naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Nakatayo ako sa gitna ng aking sariling unit at parang naliligaw sa ibang bahay. At sa sandaling iyon, maraming bagay mula nung nakaraang taon ang bigla na lang bumalik sa aking isipan. Para maunawaan kung bakit narating ko ang araw na iyon, kailangan kong kwentuhan kayo mula sa simula-mula ng personal kong binuksan ang pintuan ng aking kondominium para sa aking biyenan at bayaw. Ang pangalan ko ay Maria Cristina, 34 anyos noon, nagtatrabaho bilang financial manager sa isang malaking kumpanya. Mahirap at mapanghamong ang aking trabaho, ngunit kabayaran nito ay matatag na kita. Hindi ako babaeng umaasa sa iba.
Ang condominium unit na nakakahalaga ng 3 milyong piso ay binili ko mismo matapos ang maraming taon ng pagsusumikap dinakadaka ang bawat sentimo. Minsan ay nakaupo ako sa manumero hanggang alas 12 ng gabi at kinaumagahan ay naka-presentable pa rin sa trabaho na parang walang nangyari. Minahal ko ang bahay na iyon hindi lang dahil sa halaga nito kundi dahil ito ang nagpapakita sa akin na may tindig na ako sa buhay, may saligan, may tunay na lugar na para sa akin. Ang asawa ko ay si Ferdinand, nagtatrabaho sa teknikal na departamento ng isang pribadong kumpanya. Si Ferdi ay tahimik, sa labas ay tila malamig na tao. Kumpara sa aking kita, katamtaman lang ang kanya. Mula nang ikasal kami, ang malalaking gastos sa bahay ay kadalasang ako ang nagtatanggol. Hindi ko ito inireklamo at hindi ko ito ginamit bilang kondisyon sa aking asawa. Sa palagay ko, mag-asawa na nagtutulungan kung sino ang mas kaya sa isang larangan. Siya ang magakay basta't magkasamang tumingin sa isang direksyon. Ang pamilyang aking asawa ay hindi dating mayaman. Ang aking biyenan na si Aling Coring ay nagbebenta ng iba't ibang bagay sa palengke, kaunting kita lang. Ang aking bayaw na si Ramon ay sunod-sunod na subukan ang pagbebenta ng gadget, sapatos at iba't ibang negosyo ngunit bawat isa ay ilang buwan lang at tatalikot na. Maliwanag na pagsasalita, hindi matatag ang negosyo. Lagi siyang gustong yumaman ng mabilis, kumita ng marami, ngunit walang tiyaga at katapatan para lumakat ng tuwid. Mga 10 buwan bago ang lahat ng ito, nagkaroon ng plano ang aking kumpanya na ipadala ako sa ibang lungsod para sa isang malaking proyekto. Ang paunang takdang panahon ay 9 na buwan na maaring matagalan pa hanggang 1 taon depende sa progreso. Nang matanggap ko ang abiso, ang unang naisip ko ay ang aking condominium kung ito ay iwanang walang tao ay sayang at kung ibebenta ay hindi ko kayang gawin. Noong oras na iyon, malinaw ang aking plano, ipagkatiwala ito sa isang mapagkakatiwalaang property management company para paupahan may mag-alaga ang bahay at may dagdag na passive income bawat buwan. Naupo pa ako at kinalkula ang rental rate, management fee, haba ang kontrata at uring magiging tenan. Sa aking isipan, malinaw na ang lahat, ngunit sa tamang oras na iyon, may nangyari sa pamilya ng aking asawa. Naalala ko pa rin ang gabing iyon bumalik si Ferdi nang naputla ang mukha, umupo sa sofa ng matagal nang walang sinasabi. Tatanungin ko pa, saka lang siya nagbigay ng ilang salitang punit-punit. Lumabas na si Aling Coring at si Ramon ay nahulog sa isang tinatawag na investment sa lupa. Narinig nila ang isang broker na nagpapalaki ng halaga at nagsasabing madobla ang pera sa loob ng ilang buwan. Ninakang dalawa ang lahat ng ipon at hiniram pang mas marami mula sa mga kamag-anak para ilagay doon. Sa huli, nawala ang negosyo, nawala ang taong tumanggap ng pera, nawala ang lahat, kulang pa ang pagkalugi. Dahil umutang sila ng mabilis na pautang sa labas, patuloy silang tinutulak at kailangan nilang ibenta ang kanilang bahay sa probinsya para mabayaran ang bahagi ng utang. Pagkatapos ng pagbebenta, kulang pa rin araw-araw tatawag ang mga nagpautang. Minsan ay dumadating pa sa bahay para manghiya at kumatok ng malakas. Noong oras na iyon, halos wala na silang matirhan. Narinig ko ang lahat iyon at nagtahimik muna. Hindi mahalata na hindi ko sila kaawaan, sila man ay biyenan at bayaw ko. Ngunit ang pagkaawa ay isang bagay at ang pagbayag sa kanila na pumasok sa aking condominium ay ibang bagay. Narinig ko na ang maraming kwento mga nangutang ng tirahan ng ilang buwan at nanatili ng ilang taon, mga nangupahan na nakpalagay ng karapatan sa isang bahay, mga nakpalit ng kandado, at mga naksaklawang tirahan. Dati akong maasahan pagdating sa malalaking bagay, kaya nang ipahiwatig ni Ferdi na pwedeng manirahan ang kanyang ina at kapatid sa aming kondominium, natahimik ako agad. Hindi ako pumayag kaagad, ngunit hindi rin ako makapagbigay ng direktang pagtanggi. 3 araw pagkatapos, habang nakaupo ako sa mesa at nagbabasang dokumento, biglang lumuhod si Ferdi sa harap ko. O toto siyang lumuhod.
Nagulat ako at nagtayo ng biglaan, sinabihan siyang tumayo at makipag-usap ng maayos. Ngunit hindi siya tumayo, ngumangalang siya sa akin. Pula ang mga mata, malumanay ang boses. Chrissy, pahintulutan mo na si nanay at si Ramon, wala na akong ibang paraan. Matanda na si nanay, wala na silang matirhan. Paano ko matatanggap na makita ang aking ina na naglalakad sa lansangan? Hindi pa ako nakakitang ganito sa aking asawa. Nagulo ang aking isip. Isang bahagi ay natatakot na mabuksan ang pinto para sa iba at pagkatapos ay kailangang ibalik sa kanila ang bawat pulgadang aking sariling bahay. Sa kabila nito, nanonood ako sa isang lalaking nakaluhod sa sahig, sa isang lalaking karaniwang tahimik ngayon ay nanginginig ang balikat sa pagluha at hindi ko na kayang maging matigas ang puso. Sa wakas ay sinabi ko ng malinaw, papayag akong manirahan sila, ngunit pansamantala lang, ako pa rin ang nakasulat sa titulo, hindi nila dapat palitan ang kandado ng walang pahintulot ko, huwag nilang dadalhin ang mga estranyo doon, huwag nilang babaguhin o gigibayin ang anuman ng hindi muna tinatanong. At kapag kailangan ko ng bawin ang bahay, ibabalik nila ito sa orihinal na kondisyon. Nung araw na iyon, umupo si Aling Coring sa harap ko, hawak-hawak ang aking makamay, pula ang mga mata at nanginginig ang boses. Magtiwala ka, anak, hindi ako taong walang utang na loob. Pagkatapos ng panahong ito, magpapasalamat ako sa iyo habang buhay. Si Ramon naman ay nakaupo ng tahimik, nakayuko ang ulo at bulong-bulong na nagsabingang salamat. Si Ferdy naman ay huminga ng malalim at hinawakan ang aking kamay ng matagal at sinabi na hindi niya malilimutan ang aking pagtulong sa pamilya niya sa panahon ng kahirapan. Nagtiwala ako noon, nagtiwala ako sa luhang aking asawa, sa pangakong aking biyenan, sa mapagpakumbabang pagbating aking bayaw. At minsan, ang presyong pagkataong isang babae ay hindi nasa dako ng kakulangan ng katalinuhan kundi sa kung saan siya masyadong nagtitiwala sa dalawang salitang pamilya at ang tiwala na iyon ay naging pinakamalaking pagkakamalingang aking buhay. Pagkatapos ng araw na lumipat si Aling Coring at si Ramon sa aking condominium, ang mga unang araw ay tahimik at tila pinalibutan ako ng aking sariling pag-aalala. Tuwing umaga ay may mensahe si Aling Coring na linis ko na ang sahig, anak, o kaya ay diniligan ko na ang halaman sa balkonahe, mag-asikaso ka lang sa trabaho, aalalayan namin ang bahay. Minsan ay nagpadala pa siya na litrato ng simpleng kainan, ang boses ay mahinahon at mabait, ibang-iba sa mapansakal na tono na nakita ko sa kanya noong nakaraang pagtatalo namin. Kahit si Ramon ay tila marunong na, hindi siya nang away sa tawag namin sa video, ngumingiti siya, ate, maniwala ka, nandito kami para manirahan, hindi para maging pabigat. Nakita ko ang bahay, sa screen ng telepono malinis pa rin, malinis ang sahig, binalot ang kurtina ng tuwid, huminga rin ako ng kaunti. Naisip ko pa baka naging sobra ang aking pag-aalala. Marahil dahil sa kahirapan, naging mas marunong at mabait sila. Ngunit tumagal lang ng 2 linggo ang katahimikan bago magsimulang lumabas ang mga kakaibang tanda. Isang gabi, mahigit 10:00, naroroon pa ako sa kwarto ng hotel at binabasa ang maulat nang makatanggap ako ng notification mula sa CCTV sa sala ng aking kondominium. Binuksan ko ito at nakita si Ramon na nakahiga sa sofa, may ilang lata ng tanduay ice sa harap niya at ang mesa ay puno ng pagkain, nakapaligid ang 3 o 4 na hindi kilalang kabataan. Naktawanan sila ng malakas, nakahiga sila ng pababa, ang mga paa ay nakataas sa glass coffee table. Tumingin ako dito at nagalit ng malalim. Ang sofa na iyon ay pinalagi ko ang kondisyon ng maingat. At ngayon ay nakaupo sila ron ng walang pakialam, tulad ng nasa isang inuman. Tinawagan ko agad si Ramon. Mabagal siyang sumagot, ang boses ay tulad ng lasing na. Pinigilan ko ang aking sarili, nagsalita ng mahinahon ngunit malinaw. Ramon, ang bahay ay lugar ng tirahan, hindi lugar ng inuman.
Alisin mo na iyan ngayon. Sa kabilang dulo, ilang segundong katahimikan, pagkatapos ay tuminawa siya ng may kababaan, "Ay naman ate, ang baba mo naman, maluwag naman ang bahay, sayang kung walang tao." Pinahigpit ko ang aking telepono, nagpiga ng boses. "Bahay ko iyan, huwag kang magsalita ng ganyan." Natawa siya ng muli at umalingaw-ngaw ang boses ng mga kaibigan sa likod niya. "Narinig ba ninyo? Bahay daw niya." Ang paraan ng kanyang pagtawa nun, na parabang binabago ang aking sariling salita bilang biro, ay nagpakulong aking dugon. Ibinaba ko ang telepono, sinubukan ko pang kalmahan ang aking sarili. Nagpasya akong baguhin, mga kabataan at mga kaibigan na naktitipon isang beses, at kapag sinabihan ay marunong na siguro silang mag-ingat. Ngunit mula sa gabing iyon, naging mas mapansin ako at habang tumatagal, mas maraming bagay ang hindi natugma sa aking inaasahan. Nagsimulang ilipat ni Aling Coring ang kasangkapan sa bahay ng walang pahintulot. Sa una, ang maliit na istante malapit sa balkonahe. Pagkatapos ay ang direksyon ng mesa at pagkatapos ay ang larawan sa sala na inalis at pinalitan ng isang malaki at lumang orasan na dinala niya mula sa hindi ko alam saan. Natuklasan ko ang bagay na iyon nang tumawag kami sa video. Agad akong nagtanong, "Nanay, sino ang nag-move ngang kasangkapan sa bahay?" Tahimik si Aling Coring. "Ito ay mas maginhawa para sa aking pagtingin. Matanda na ako, kailangan kong makita ang mga bagay ng maayos." Nagtiis ako sandali at nagsabi, "Ngunit kahit papaano ay, dapat kausapin mo muna ako." Nagbago agad ang tono niya, wala na ang dati niyang kahinahunan. "Ilang piraso ngang mesa lang ang pinag-usapan mo. Wala naman akong ginawang pagkasira. Ano ang problema?" Ang pangungusap na iyon ay nakapigil sa aking lalamunan, hindi dahil sa mesa o sa upuan, kundi sa paraan ng pagtrato niya sa aking pahintulot bilang isang bagay na hindi na kailangan. Mula sa nanirahan ng pansamantala patungong kung anong maginhawa para sa amin, minsan ay isang maliit na salobin lang ang pagkakaiba. At nagsimula na akong makita na ang hangganan na iyon ay dahan-dahang nilalampasan nila, pagkatapos ay ang tungkol sa CCTV. Isang gabi, binuksan ko ang app para makita ang kalagayan ng loob ang bahay at nakita kong itim ang screen ng sala. Inakala ko ay nawalan ng signal ang network. Sinuri ko at ang ibang makamera ay gumagana, ang sala lang ang walang signal. Tinawagan ko si Aling Coring. Agad siyang sumagot. Ang boses ay malinaw na may iritasyon. "Pinaalis ko na kay Ramon iyon. Buong araw ay may nakamasid sa amin na parang CCTV. Paano kaming mabubuhay ng normal? Bahay ito, hindi bilangguan." Natihilan na lang ako. Ang CCTV na iyon ay aking pinagsama para bantayan ang bahay, para ring mapaginhawa ang loob ko dahil may nakatira doon. At ngayon ay sinasabi niya na parang ako ang may kasalanan. Tinawagan ko si Ferdy sa gabing iyon. Isinalaysay ko ang lahat, ang inuman, ang paglipat ng kasangkapan, ang pag-alis ng CCTV. Nakinig siya at huminga lang at nagsalita ng isang pangungusap na nakpahina sa akin at lumamig ang aking puso. Sigurado na gusto lang nilang maging comfortable. Ang matatanda ay nahihiyang sa CCTV. At dahil pinahintulutan mo na silang tumira, bigyan mo rin sila ng pakiramdam na nasa kanila ang lugar. Naktanong ako, sa sarili ko ring CCTV, sa sarili ko ring bahay. Ilang segundo siyang nanahimik at pagkatapos ay nagsabi, "Huwag kang mag-overreact. Maaring nag-isip ka ng masyadong malayo dahil malayo ka." Ang pangungusap na iyon ay nagpigil sa aking pagnanais na magpatuloy sa pag-usap, hindi dahil nagaway siya, kundi dahil nagsimula na niyang turing ang aking mga alalahanin bilang malaking haka-haka. Ilang araw pagkatapos, nagpadala sa akin ang isang kasamahan sa trabaho na screenshot ng Facebook ni Ramon. May litrato ito ngang kanya na nakaupo sa balkonahe nga aking condominium. Sa likod niya ay ang view ngang lungsod. May botengang red horse at prutas sa mesa. Ang caption ay napakahamak. "Nasa tamang lugar na ako." Tiningnan ko iyon at lumamig ang aking mga kamay. Hindi pa tapos
Ang kanyang Instagram ay may mga larawan sa loop nga aking kusina, sa sala at maging sa harap nga salamin sa pasukan na nakpopose na parabang ito ay kanyang ari-arian. Wala ni isang salitang nanirahan lang, walang kahit kaunting kabutihan ng loob, puro pagmamalaki na pabori. Nagpadala akong mensahe sa kanya, Ramon, alisin mo ang malitratong iyan, huwag gamitin ang aking bahay para sa pagpapakita. Binasa niya ngunit hindi sumagot. Sa gabi ay may isang mensahe lamang siya, naglalaro lang ako ate, sobra kang sensitibo. Pagkabasa ko nun, pakiramdam ko ay may bumabara sa aking dibdib. Ang nagpapagalit sa akin ay hindi na ang bawat hiwalay na pagkilos kundi ang paraan ng kanyang unti-unting pahamak sa akin, pahamak sa mga hangganan at pahamak sa mabuting loob na ibinigay ko sa kanya. At pagkatapos ay isang hapon, natanggap ko ang tawag mula sa isang kapitbahay sa parehong palapag. Nagsalita siya ng pabababa ang boses na parabang takot na may maririnig. Chrissy, yung bayaw mo ay hindi maganda ang gagawin. Nitong manakaraang araw, maraming estranyo ang pumapasok sa inyong bahay. Minsan ay kahit hating gabi, may mga nagsasalita pa. Ayaw ko namang makialam sa inyong buhay-buhay, ngunit sa tingin ko ay dapat kang mag-ingat. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkatapos ng tawag ay naupo ako ng matagal. Biglang tumaas ang isang kakaibang kutob sa aking puso, malabo palang ngunit malakit, tulad ng may isang bagay na lihim na naglalayo mula sa tamang daan ngunit hindi ko palubos na nakikita. Mula sa araw na iyon, naging mas maingat ako sa pagsunod, ngunit kaya ko lang ay mula sa malayo. Nasa kalagitnaan pa akong proyekto, hindi ko kayang bigla na lang umuwi. At habang mas malayo ako, mas nadama kong walang lakas. Ang ilang bagay, kapag naroroon ka, ay nararamdaman sa isang tingin, sa isang tono ng boses. Ngunit sa libu-libong kilometro ang layo, lahat ng hinala ay napaikot lang sa telepono, sa ilang tawag, at sa mga kagawing CCTV na paminsan-minsang naktatrabaho. Sinubukan ko pang pakalmahin ang aking sarili na marahil ay hindi pasapat ang seryosidad, at kapag medyo pinagsabihan ay mayos na ang lahat. Ngunit ngayon na naalala ko, ang panahon na yon na pinigilan ko ang aking sarili, na nagsikap akong maktiyaka at tumalikod, iyon mismo ang panahon kung saan dahan-dahang dumulas ang lahat sa labas ng aking kontrol. Habang lumilipas ang malinggo, ang kutob na iyon ay naging mas malinaw, hindi na malabong haka-haka, kundi mga tiyak na palatandaan, mga maliliit na bagay na naktatampon-tampon, sapat na para maunawaan ko na hindi na nasa aking kamay ang kontrol. Kung sa maunang linggo ay may pag-iingat pa si Aling Coring at si Ramon, sa ikalawang buwan ay nagsimula na itong gumuho, at ang unang nagpakita ng tunay na mukha ay si Ramon. Isang hating gabi sa kalagitnaan ng linggo, matapos ang isang mahahalagang pulong, nakatanggap akong notification mula sa CCTV sa labas ng pintuan ng aking unit. Binuksan ko ito at natulala. Sa screen, dalawang hindi kilalang lalaki, bawat isa ay may dalang malaking maleta, nakatayo sa harap ng aking pintuan. Inilabas ni Ramon mula sa loob ang pintuan, ngumiti ng natural. Tinulungan pa ang isa sa ito na dalhin ang mabigat na bag at inimbitahan sila sa loob. Ang paraan nga paglalakad nila sa loob ang aking bahay, ang panonod sa paligid ng walang kahihiyan tulad ng pagbabalik sa sariling tahanan ay nakpabilis ng tibok ng aking puso. Agad akong tumawag kay Ramon. Sa pagkakataong ito, iba na ang aking tono, hindi na ako nagsisikap na maging mahinahon. Nang makasampa siya sa tawag, tinanong ko ng diretso, Ramon, sino ang taong pumasok sa bahay ko? Ilang segundo siyang nanahimik. Pagkatapos ay sumagot ng walang galang, mga kaibigan ko. Pinigilan ko ang aking boses, bakit may dalang maleta ang mga kaibigan? Bumanat siya agad, mananirahan sandali lang, wala namang malaki doon ate, bakit ka naman mapagmahal? Hindi ko mapaniwalaan ang aking matainga. Tinanong ko ulit, sino ang nagpayak sa iyo na magpasok ng mga estranyo sa aking bahay? Nagsimula ng mairitahan si Ramon, tumaas ang boses niya. Wala naman akong sinabi ate,
Kailangan naming magintindi sa amin. Palagay mo ba ay madali ang kumitang pera ngayon? Nag-hang up ako at agad na tinawagan si Aling Coring. Umaasa akong kahit siya ay mas marunong. Ngunit hindi nang marinig niya ang tungkol sa mga taong pumasok. Nagsalita siyang isang pangungusap na nagpayelo sa aking katawan. Malayo ka ng 1 taon, ang bahay ay walang laman. Matitira lang sila sandali, wala namang malaking bagay. Bakit ka nagmamaingay? Paulit-ulit ko itong sinabi ng malinaw. Nanay, hindi ito komunal na bahay, ito ang aking unit. Si nanay ba ay nagsasalita ng ganito? Nagbago agad ang tono niya, bahagyang nagtatampo at may paggainis. Bahay mo ito, kung bahay mo, bawiin mo na. Sa amin ngayon, hindi ba sinasabi namin na hindi namin sila paalisin ng gayon lang sa labas? Ang dahilan na ito ay mukhang nagmamalasakit sa anak, sa apo, ngunit sa totoo ay isa itong hayagang pagtataksil. Ang pinagsamantalahan ay ako at sa pamamagitan ng kanyang salita, biglang naging walang malasakit at makasarili ang hitsura ko. Isang gabi, nag-video call ako pabalik sa bahay. Ang screen ay nagpapakita lang ng isang sulok ng dingding, pagkatapos ay tumunok ang boses ni Aling Coring. Abala ako. Hiniling ko sa kanya na ipatakbo ang telepono para makita ko ang sala. Hindi siya sumunod. Tinanong ko kung nasaan na ang makahon ng kargamento. Sumagot siya ng walang pagbabago. Hindi ko alam. Tinanong ko kung may makaibigan pa ba si Ramon na nakatira sa bahay. Sumagot siya ng alon-alon. Ang boses ay mapait. Wala kang karapatang mangalal kung wala ka dito. Ang pangungusap na iyon ay parang karayom na tumalab diretso sa aking puso. Hindi na ito dahil sa gulat. Naunaawaan ko na mula sa puntong iyon, hindi na nila aking tinuring bilang pinakakautangan ng loop. Itinuring nila akong isang taong sumasagabal sa kanilang buhay. Umupo ako sa harap ng blankong screen matapos putulin ang tawag. Nang matagal na hindi gumala. Sa loob ko noon ay isang lamig na mahirap ilarawan. Nagsimula ko nang mapagtanto ang napakilos ng pamilya ng aking asawa ay nagpapakita ng isang bagay, hindi na nila iniisip na sila ay nanirahan lamang sa aking bahay. Sa bawat salita at paraan ng pag-ugali nila, ipinapakita nila na ito ay kanilang lugar na, ang karapatan nila, ang batas nila. At ang pinaka-nagpapakaba sa akin ay hindi ang makahon kargamento o ang mga estranyo, kundi ang pakiramdam na ang lahat ng ito ay simula pa lang. Dahil kapag ang isang tao ay naging sanay sa paglampas sa hangganan ng iba ng walang konsyensya, mas malayo pa ang mararating nila kaysa sa iyong naisip. Nang iyon ay mga halos alas 11 gabi, kakaalis ko lang sa study room at hindi pa nagbabagong damit nang tumunog ang aking telepono. Sa kabilang dulo ay isang lalaki na nagpakilala bilang mula sa Homeowners Association ng condominium kung saan nakatayo ang aking unit. Maingat ang boses niya, ngunit narinig ko ang seryosidad sa bawat salita. Miss Christina, ang inyong unit ay may mga naobserbahan na kakaibang kilos na maraming residente ang nagreklamo. Tinatawagan namin kayo para malaman ninyo ang sitwasyon. Tumigil ako sa gitna ng pasilyo ng hotel. Nagsimulang lumamig ang aking mga palad. Nagtanong ulit ako. Kakaibang kilos? Ano ang ibig sabihin niyon? Pababa ang boses ng lalaki. Para bang natatakot na may marinig. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa hating gabi, tuloy-tuloy ang pagdala ng kargamento. Ilang residente sa parehong tower ang nagreklamo na may kakaibang amoy, di pangkaraniwang ingay. Maraming beses na kaming nagpapaalala sa mga naninirahan sa loob, ngunit hindi nagbabago ang sitwasyon. Tumatalab sa aking ulo habang nakikinig. Ang kutob na matagal nang naktatago sa aking puso ay napatunayan na ang lahat ay hindi na haka-haka ko lang napunta na ito sa antas na ang HOA mismo ay kailangan na itong tawagan. Pilit kong kinontrol ang aking boses. May incident report na kayong ginawa? Sumagot ang lalaki. Nagdokumento na kami nga internal na reklamo at binabala na namin sila ng pasalita. Dahil sinabi nga na kamag-anak ninyo na maliit lang itong online na negosyo, hindi pa kami nagmamaikting. Ngunit dahil marami nang nagreklamo, sa tingin namin ay kailangan ninyong malaman, ang makamag-anak ninyo ay naikting sa aking lalamunan
ang dalawang salitang iyon makamag-anak gaano kasama ang pagkarinig. Ang parehong pangalan na iyon ang ginagamit nila para makalusot sa loob na aking unit at hayaang maniwala ang labas na may pahintulot ng lahat sa akin. Pagkatapos ng tawag, nakatayo ako ng matagal. Sa labas nege salamin, nege pasilyo nege hotel. Ang isang estranyang lungsod ay nagniningning sa nga ilawng sasakyan ngunit sa aking loob ay gusot-gusot tulad ng isang nabasag na tapiserya. Hindi na ako naghintay ng kahit isang segundo. Hinawakan ko ang aking telepono at tinanawagan si Ramon. Sa pagkakataong ito, iba na ito. Walang pag-iwas, walang pag-iling, walang pagpapanggap na kagalang-galang. Nang makasampa siya sa tawag, bago ko pa man matapos ang tanong ko na Ramon, ano ang ginagawa mo sa aking bahay? Sumagot na siya ng diretso. Ang boses ay malamig. Ate, huwag ka nang makialam sa magawa namin. Pakiramdam ko ay may nagdilaw ng apoy sa aking ulo. Lahat ng pagtitis sa loob ng ilang buwan ay parang sinindihan ng pangungusap na iyon. Piniga ko ang bawat salita. Wala na akong gagawing pagiging maingat, iyan ang aking bahay. Natawa si Ramon, isang maikling tawang malakayabangan at pang-awawe. Kung bahay mo, dito ka na sa bahay mo para alagaan. Isang pangungusap lang iyon ngunit sapat para maupo akong walang buhay. May ilang salita na hindi malakas, hindi mura ngunit nasaktan pa rin. Iyon mismo ang isa sa mga pangungusap na iyon. Piniga ko ang aking telepono hanggang masaktan ang aking kamay. Hindi ako suminghala, hindi na ako nagpadausdos. Nagtanong lamang ako ng isang huling tanong, sabihin mo ulit. Sinabing muli niya ito ng may parehong kababaan. Sinabi ko na, kung gusto mong malaman, umuwi ka. At pagkatapos, siya ang nagbabang tawag. Biglaan, walang hesitasyon tulad ng siya ang may hawak ng kapangyarihan. Natining ang screen ng telepono ko at naramdaman ko ang pakiramdam na kapwa malamig at kahiya-hiya. Iyon ang aking bahay, ang condominium na binili ko gamit ang aking pra, ang lugar na pinalaya ko para sa kanila mula sa pagkaawa. At ngayon ay sinisingil pa ako ng bayaw ko na pumunta doon kung may lakas ako. Wala na akong pag-isip para sa trabaho. Bumalik ako sa aking kwarto, binuksan ang laptop ko at agad na kinansela ang 2 araw na schedule. Ang proyekto ay nasa critical na yugto, ang aking pag-alis ng walang pasabi ay tiyak na makaapekto. Ngunit naunawaan ko ng malinaw, kung tutuloy pa akong mag-antay, ang mawawala ko ay hindi na lang ang kapayapaan kundi ang buong bahay na iyon. Tinawagan ko ang aking team leader para hilingin na ikli ang aking gawaing paglalakbay dahil sa isang personal na emergency. Maswerte na narinig ng boss ko ang tono ng aking boses at hindi na nagdagdag ng tanong. Sinabihan lang akong ibigay ang mamahalagang gawain at makauwi para resolbahin ito. Sa magdamag, halos hindi ako natulog. Nagpak akong mapapel, nag-ayos mga dokumento, nagbukang pinakamaagang lipad na meron habang ang aking loob ay parang patuloy na nag-aapoy. Maraming beses na akong husto tumawag kay Ferdy ngunit hindi na nakawa. Hindi dahil ayaw ko siyang tanungin kundi dahil sa puntong iyon, wala na akong tiwala na may masasabi siya sa akin na totoo. Sa tuwing ireklamo ko ang lumagpas ng biyenan at bayaw ko sa hangganan, sasabihin lang niya, intindihin mo na lang. Huwag kang mag-alab, hindi naman siguradong ganon kalala, at ngayon ay malinaw na ang sitwasyon at talagang ganon kalala. Kinabukasan ng umaga, bago pumunta sa paliparan, nagpadala akong mensahe kay Aling Koring ng 1 linya lang, uuwi na ako ngayon. Nahintay ako ng matagal, mahigit 10 minuto, pagkatapos ay sumagot siya ng 3 salita, umuwi kung gusto mo. Walang tanong kung anong oras ako darating, walang pagpapaliwanag, walang kahit kaunting pakiramdam ngang pagkabahala o pag-ingat, puro lamig na parabang wala siyang pakialam. Tulad ng alam na niya na uuwi ako, tulad ng hindi na niya iniisip na isa akong babae na kayang gumawa ng anumang aksyon. Ang mensaheng iyon ay nakpalakas ng aking gulugod dahil ang isang taong alam na nakamali siya ay makakaroon kahit kaunting pagkabahala. Ngunit ang kalmahan niya, naintindihan ko agad ang isang bagay na napakalinaw, hindi sila natatakot, handa na silang humarap sa akin. At ang mga tao ay magiging ganito lang,
kapag naniniwala silang nasa kalamangan sila. Mula sa paliparan pabalik sa lungsod, ang biyahe nun ay tila walang katapusan. Nakaupo ako sa sasakyan habang ang aking tiyan ay parang kumukulo. Inaalala ko ang bawat maliliit na bagay mula sa unang inuman ni Ramon, ang inalis na CCTV, ang nga estranyo na nadadala ng maleta, ang sunod-sunod na pagdating ng mga kahon ng kargamento, ang bastos na salita ni Ramon, ang pagtatago ni Aling Coring at higit sa lahat, ang paraan ng pag-iwas ni Ferdy sa tuwing kailangan kong malinaw na sagot. Palagi siyang may dalang makapamilyar na linya. Intindihin mo sila. Huwag kang mag-overreact. Siguradong hindi ganun kalala. Ngunit ngayon, malinaw na ganun nga kalala. Nang huminto ang taksi sa harap ng sulsol ng condominium, nagtibo ng malakas ang aking puso, naririnig ko pa ito sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking maleta, nagpasalamat sa guwardiya at mabilis na lumakad patungo sa elevator. Sa buong paktas mula sa ground floor hanggang ika-8 na palapak, nakatayo ako ng walang galaw habang basa na pawis ang aking mga palat. Nang lumabas na ako sa pamilyar na pasilyo at nakita ang pintuan ng aking unit sa dulong daan, biglang natigilan ang aking mapa. Panlabas na pantanda, parehong pintuan, parehong ilaw sa dingding, parehong pasilyo, ngunit isang bagay ang nagbago nang pumasok ko ang susi sa butas. Hindi ito umaangkop, sinubukan ko ulit. Hindi pa rin. Yumuko ako at tumingin ng mabuti at nanlamig ang aking gulugod. Ang kandado ay pinalitan na, hindi na ito ang dating kandado aking bahay. Itinayo ko ang aking ulo at tumingin sa saradong pintuan sa harap ko. Ang aking kamay ay kumapit ng mahigpit sa hawak ng maleta hanggang pumuti. At sa sandaling iyon mismo, naunawaan ko ng malinaw ang pamilya ng aking asawa ay hindi lang nanirahan sa aking bahay. Handa na silang angkinin ito, ngunit ang nagpahiya sa akin at sa mga pulis ay hindi lang ang pagpalit ng kandado kundi ang ginawa nila sa loob ng halos isang taon. Bumukas ang pintuan at ako ang unang pumasok. Ngunit pagkababa ko ang isang paa sa loob ng pintuan, natigilan ako, parang may nakagapos sa aking paa sa sahig. Ang nasa harap ko ay hindi na ang aking condominium, wala na ang malinis na sala, wala na ang cream-colored na sofa, ang gray carpet, ang glass coffee table na pinunas ko sa bawat sulok. Ang lumabas sa harap ko ay isang gusot at mabahong kalat, kaakit-aakitin hanggang sa punto na naisip ko na nakpasok ako sa maling lugar. Puno ng mga kahon sa buong sahig. Ang mga ito ay nakatambak ng mas mataas pa sa ulo ng tao. Nakatayo ang mga bakal na istanta lining sa kaliwang dingding, punong lahat ng uring bote at plastik at kahon ng karton. Sa gitna ng sala ay mahabang mesa na may printer ng resibo, makina sa pagdikit ng sticker, roll ng scotch tape, gunting, timbangan, at isang puwang para sa LED light na katudla sa isang murang pink na background na nakatayo ng pabigla. Isang nakatutukso at malansang amoy ng pangpahanda, chemical, at mainit na plastik ang sumigaw sa aking ilong. Nagpadala akong tingin sa paligid at walang laman ang aking utak. Sa harapan ng dingding, kung saan noon ay nasabit ang aking abstract na larawan na asul at puti, ngayon ay may mga nakabiting placard na may malaking nakakulay na letra, imported na original na panlinis ng balat, mapuputing ngipin sa loob ng 7 araw, pangganda ng mukha, express delivery available. Ang mga nakakainis na liha ay nakasabit sa loob mismo ng aking bahay. Nakita ko ito at parehong nagalit ako at nahiya. Ang lugar na dating puntahan ko pagkatapos ng mahirap na araw ng trabaho ay naging isang murang, magulo at kahiyahiyang lugar ng kalakalan. Sinabi ngang isang pulis ng matapang, walang gumagalaw, lahat natitindig sa lugar nila. Noon ko lang nakita si Aling Coring na nakaupo ng nakukupos sa sulok ng kusina, puti ang mukha. Hawak-hawak ang kanyang damit na parabang malapit siyang mahimatay. Si Ramon naman ay nakatayo malapit sa balkonahe. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Ang mga paa ay unti-unting lumilipat pabago-bago na tila naghahanap ng paraan ng pagtakas.
Pinagmasdan ko ang kanya. Nanigas ang aking lalamunan at itinuro ko ang silid tulugan. Bahay ko ito o lugar ng pekeng produkto ng inyo? Nilunok ni Ramon ang lawin gunit matibay pa rin ang bibig niya. Ate, huwag kang mag-overreact. Online selling lang naman kami. Sino ba ang nagbabawal sa online selling? Yumuko ang isang pulis at pinulot ang isang boteng cream na walang label sa sahig. Binuksan ito, naamoy at pagkatapos ay tumingala ng direkta sa mukha ni Ramon. Online selling. Ganito ba ang hitsura ng maayos na online selling? Walang original packaging, walang label, walang impormasyon sa produkto. Ilang salita ang sinabi ni Ramon ngunit wala siyang nasabi. Hindi ko na narinig ang sinasabi nga pulis dahil ang aking mga mata ay naakit na sa silid tulugan. Mabilis akong lumakad at nang makita ko ang loob, nais ko lang matumba. Ang aking bed ay nawala. Ang bedside table ay wala na. Ang dilaw na bedside lamp na gusto ko ay hindi na nandun. Ang buong silid ay naging isang tunay na lugar ng pagpapakete. Sa gitna ng kwarto ay 3 mahabang mesa, nakakalat ang mga plastik na bote, botengang salamin, sticker, ginto at pilak na label, bubble wrap, cardboard, syringe para sa cream, rubber gloves, at isang makapal na notebook na puno ng order code. Nakatayo ako ron nang lulubok ang aking dibdib. Ang silid na iyon ay pinili kong bawat kurtina, bawat takda, bawat unan. Minsan ay naktahimik ako roon sa gabi na nag-isip na kahit gaano kalupit ang buhay, sulit naman ang lahat. Dahil sa huli ay mayroon na akong tunay na tahanan, at ngayon ang lugar na iyon ay puno ng cream na walang label, masamang packaging, at mga bagay na disgusting na kahit tingnan ko lang ay nakakadiri na. Bumalik ako at tumingin kay Aling Coring ngunit hindi niya makita ang aking mukha. Sa sandaling iyon, mula sa palikuran ng likuran ay isang malakas na tunok ang tumunok tulad ng isang bagay na nahulog sa bato. Ang 2 pulis ay agad na tumakbo. Ang pintuan ng palikuran ay binugbok ng bukas. Sa loob, isang batang babae ang nakaupo sa sahig. Maputi ang mukha, gusot-gusot ang buhok, pula at alab ang 2 kamay, may mga lugar na tila nasunog ang balat. Sa pagkakita sa pulis, niyakap niya ang kanyang sarili at umiyak, sabay-sabay ang pag-atras sa dingding na tila takot siyang sasaktan. Mahinahon ang isang pulis na nagtanong, anong ginagawa mo dito? Niyakap ng babae ang kanyang sarili at nagiyak ng hindi makahinga. Binayaran ako para magpack ng mga skincare products. Hindi ko alam na pagkapala, inakala ko ay repacking lang ng imported na produkto. Habang nakinig ako, natutulog ang aking dugo. Ikinvento pa niya, umiyak at mabagal ang pagsasalita. Nagpost ng trabaho si Ramon sa online na may mataas na sahod at magaan na trabaho. Kailangan lang ng tao na mag-fill ng mga produkto sa bote, maglagay ng label, mag-pack at minsan ay mag-livestream. Nung maunang araw ay naisip niyang tunay na produkto ito dahil sinabi ni Ramon at ni Aling Coring nang may lakas ng loop na mula lang sa malaking lalagyan ay pinoportion sa maliliit na bote para sa convenience ng pagbebenta. Ngunit natuklasan niya na ang ilang kahon ng hilaw na materyales ay walang label, nakaamoy ng malakas na kemikal kapag nahaplos sa kamay ay sumusuop. Minsan ay iniloking ni Ramon ang labasan, pinilit siyang manatili ng magdamag para mabot ang mga order. Nang sinabi niyang gustong umalis, pinakbantaan siya ni Ramon na huwag siyang babayaran at sinabi pa na kung magsalita siya, mapapansin rin siyang kasabwat. Habang nakinig ako, lumamig ang aking makamay. Kaya pala hindi ito simpleng panlabas na pagbebenta, hindi simpleng pagnenegosyo na pagtabangan. Ginawa nila ang aking condominium na lugar ng repacking, pag-label at pagpapasok ng mga bagay na pwedeng makapinsala sa daan-daang tao. Ang condominium na iniwasto ko sa bawat sulok ang lugar na inakala ko ay aking kapayapaan naging lugar ng paggawa ng produktong nakakapinsala. Isang pulis ang pumunta sa sulok ng dating study room ko, kung saan may kahoy na filing cabinet na kulay kayumanggi. Doon ko dating inilalagay ang mga personal na papel at mahahalagang kontrata. Yumuko siya at tumingin, pagkatapos ay tinawag ang katrabaho niya. Hindi alam kung bakit sa sandaling iyon, biglang lumamig ang aking gulugot.
Hinilang pulis ang cabinet at nang makita ko ang loob, natigilan ang aking puso. Ang cabinet na iyon ay laging nakalok ng maingat. Alam ko na ang ilang bagay na nawawala ay maaring palitan, ngunit ang matitulo ang ari-arian na mapupunta sa maling kamay ay lilihang walang katapusang abala. Ngunit ngayon, sa gitnang silit na dating silit tulugan ko, nanonood ako habang hinahawakan ng isa pang tao ang aking sariling filing cabinet tulad ng paghahanap ng ebidensya. Kumukuha ang pulis ng ilang notebook ng order, ilang resibo, ilang papel na may mga label ng produkto. Nakita ko pa rin ang lahat hanggang natigil siya at hinila niya ang isang bundle ng mapapel na nakatali ng gomas na dilaw. Sa labas ng bundle ay may linya na nakasulat sa pulang pluma, malalaki at malinaw na letra. Agad ko itong nakilala. Mga papel ni Christina. Nang nakita ko iyon, nanlalamig ang aking huluhot. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan mula sa ligo hanggang sa mga paa tulad ng nakatayo sa gilid ng isang hukay, at alam mong hindi putik ang nasa ibaba kundi isang malalim na bangin. Lumakad ako ng mas malapit. Ang aking kamay ay automatikong sumuntok sa isa't isa. Ang kutob ko ay nagsasabi ng malinaw, ang mga ito ay hindi lang ginagamit ang aking kondominium para sa peking produkto, ang plano nila ay mas malayo pa riyan. Hinubat ng pulis ang gomas, binuksan ang bundle ng harapan ng lahat. Ang unang pahina ay photocopy ng titulo ng aking kondominium. Ang ikalawang pahina ay photocopy ng aking Philippine Identification Card. Ang ikatatlo at ikaapat ay ilang nakaprint na kontrata. May ilang bahagi na may dilaw na marker. Nakatayo ako at tumingin ng walang kibo. Lahat ng mga dokumentong ito ay personal ko. Ilang iyon ay nasa aking kabinet na. Ilang iyon ay dapat ay ako lang at ang aking asawa ang nakakaalam ng kanilang lokasyon. Ngunit ngayon, nasa loob ng mayos na bundle sila, parang may isa na humanda ng maingat para sa isang plano, at pagkatapos ay nang humiwalay na sa pulis ang susunod na pahina, nakakita ako ng isang special power of attorney. Ang wika ay napakamayos na nagsasabi ito ay isang normal na civil document, ngunit ang nagpalalamig sa akin ay sa dulo ng pahina, may isang pirma na may aking pangalan. Sa mabilis na tingin, katulad ito ang aking pirma hanggang sa punto na kung ibibigay mo ito sa isang estranyo, hindi nila mahahalata na peke ito. Kinuha ko ang papel at inayos ang bawat linyang tinta, bawat takbo ng pluma at natigilan ang aking puso. Iyon ay hindi ang aking pirma. Katulad ngunit hindi, may isa na nagsanay ng maraming beses para makopya ito sa ganitong antas. Nagflip pa ako ng ilang pahina at nagsimulang manginig ang aking kamay. Sa malapit sa dulong bundle ay isang papel na nakatipe ng maayos. Ang titulo ay mukhang walang kasamang bagay, kasulatan ng pahintulot at pananatili. Ngunit habang nabasa ko ito, tumaas ang taling aking lalamunan. Nakasaad doon na sumasang-ayon ako na ang aking biyenan at bayaw ay mananatili sa unit ng walang katiyakang petsa. Kasabay nito, dahil mayroon akong matagalang pagtatrabaho sa labas na may posibilidad na manatili sa ibang lugar, maaari niyang italaga ang kondominium sa isang miyembro ng pamilya kapag naangkop. Ang kasulatan ay hindi direktang nagsabing ang pagbabago ng titulo kaagad, ngunit sapat itong malabo, sapat itong mapanghuli upang magamit para sa usapin sa hinaharap, para sa pagpapataas kang pagtatalo, maging para linlang ang sinumang hindi marunong sa batas. Itinangala ko ang aking ulo ng tama sa pagkakataon na dumating si Ferdy sa pintuan ng silid. Hindi ko alam kung kailan siya dumating. Puti ang mukha niya nang nakita niya ang bundle ng mga papel sa aking kamay. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi ngang isang tao na nakakakita na. Kakaibang bagay sa unang pagkakataon ito ay ang mukhang isang taong napagtanggap na ang sikreto na matagal niyang tinatago ay nailabas na sa harap ng lahat. Tiningnan ko siya at tinatago ko ang bawat salita sa aking ngipin. Ferdy, alam mo ba ang tungkol dito? Binuksan ni Ferdy ang kanyang bibig ngunit walang lumabas. Ang kanyang mamata ay lumipat-lipat kay Aling Coring, pagkatapos ay kay Ramon, pagkatapos ay yumuko na.
Ang katahimikang iyon ang higit na nakakatakot kaysa kahit anong pag-amin. Isang pulis ang nagbukas ng isa pang drawer sa ibaba at hinila ang isang itim na balangkas na notebook. Sa loob ay maraming maikling tala, mabilis at gusot ang sulat kamay. Binuksan ito ng pulis, nagbasa ang ilang linya, pagkatapos ay tumingala ng seryoso ang boses. May nakasulat dito, kapag umalis na si Christina, hawak ng nanay ang susi, kumuhang scan ng pirma si Ferdy, tulad ng isang tao na binigyan ng maikting na hampas sa mukha ngunit hindi mula sa biyanan, hindi mula sa bastos na bayaw kundi mula sa lalaking dati ay katabi ko sa higaan, ang taong tinutukoy ko bilang asawa. Ang sakit nun ay hindi na tungkol sa bahay. Ang bahay ay puwedeng sakupin maring magsumpa, maring bawin. Ngunit ang katotohanan ang aking kasama sa buhay ay lihim na nagtulungan sa mga kamag-anak niya para lokohin ako. Ito ay umambon sa ibang paraan, isang paraan ng sakit na malamig. Dali-dali si Ferdy na humakbang patungo sa akin. Ang boses niya ay nangangatal. Ferdy lang ang nagpadala ng mga papel kay Ramon para sa pagpaparehistro ng pansamantalang address. Hindi ko alam na kukuha siyang scan ng iyong pirma para gawin ang mabagay na ito. Natawa ako. Isang maasim na tawa na kahit ako ay napakasama nga rinig. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Hindi mo alam ngunit nagpadala ka pa rin. Hindi mo alam ngunit iniwanan mo ang papelng bahay ko sa kamay nila. Inaari mo ba akong tangha? Agad na sinalita ni Aling Koring ang panik ng anak niya. Inaray niya ang bata niya ng bulak at marahas hanggang sa puntong ang kahindik-hinda. Itinuro niya ang mukha ko at sumiga. Ikaw ang nagpahirap sa kanya. Kumita kang malaki. Pinalit mo ang aming pamilya, kaya nakaganito siya. Anong lalaki ang mabubuhay ng tahimik kapag laging nahuhuli ang asawa? Lumabas ang pangungusap na iyon at lahat kaming naroron ay natigilan ang aking sarili at ang ilang pulis. Walang paikot, walang patangkilik. Iyon lang ang pagkakataon na natuklas ang tunay niyang kalikasan, masakim, bastosa, at handang turing ang ari-arian, iba bilang sa sarili niya mula sa pagkakita. Isang pulis ang kumampas ng malakas sa mesa, nagalit, tumigil na kayo, sino ang nakasulat sa titulo? Ang batas ay walang kinikilala na kahit papaano ay pag-ari ngang anak ko dito. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa bahay, natigil si Aling Koring. Binuksan niya ang kanyang bibig na parang gustong sumangal, ngunit sa huli ay nilunok lang niya ang sarili, namutla ang mukha, walang nakalusot na isa pang salita. Nakatayo ako sa gitna ng gunam-gunam, aking sariling bahay. Ang aking mga kamay ay may hawak ng huwad na mga dokumento na may aking pangalan at sa aking puso ay isang malamig na kawalan. Akala ko ay naabot ko na ang ilalim nung inilagay ako sa labas ng pintuan ko, ngunit hindi pala. Ang pinakamasakit na bagay ay hindi ang pagguha ng bahay. Ang pinakamasakit ay nang nagsimula. Akong mapagtanto na ang lahat ng ito ay hindi improvised, hindi bigla ang pagtukso. Nagplano sila ng magkakasama, naghanda ng magkakasama, lihim na naktatag, naga-pilano ng matagal na. Pagkatapos na unang seksyon naga-trabaho sa lobby naga-condominium, nagpasya ang pulis na pansamantalang isel ang bahagi nga kalakal ng gabiring iyon at isama ang lahat ng may kaunayan para sa karagdagang pagdinig sa opisina. Sumabay ako sa kanila habang naramdaman ko ang aking ulo nagawa sa bato. Hindi ako umiyak, at wala na rin akong lakas na magalit ng tulad ng nung nakatayo ako sa labas ng pintuan. Ngunit sa loob ko noon ay isang malamig na galit. Isang galit na hindi umapoy sa mga salita kundi dahan-dahang nagsusunugan sa aking dibdib, nagsisinunok ng mas malamig at masakit. Sa sasakyan si Aling Koring ay patuloy na umiyak, minsan nagrereklamo ng sakit sa puso, minsan ay nagbubulong ng tungkol sa kanyang kasawian. Si Ramon ay nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ay mukhang maitim, paminsan-minsang nagmamasid sa paligid na tila naghahanap ng paraan ng pagtakas. Si Ferdy naman ay nakayuko. Ang dalawang kamay ay makasama, patuloy na pinipisa ang madaliri ng tila taong halos mabiyak sa presyon. Umupo ako malayo sa lahat ng ito, hindi tumitingin sa kahit sino.
Minsan ay naisip ko ang aking dibdib na nanginginig ngunit tuwing naalala ko ang tingin ng aking condominium na naging lugar ng pekeng produkto, nangangapos sa lalamunan ko at tila namumuo ang aking lalamunan. Sa pagdating sa opisina, ang batang babay ay inimbitahan muna para sa hiwalay na pagdinig. Pagkatapos ng kaunting oras, pinakinggan ko ang mga pangunahing nilalaman ng kanyang pahayag at habang nakinig ako, mas malinaw na naging ang tinatawag nilang online selling na sinasabi ni Ramon para lokohin ang lahat. Hindi lang ito repacking ng murang produkto sa mas maliliit na bote para sa online selling. Nakitipon si Ramon ng pekeng produkto mula sa iba't ibang mapakukunan may expired na batch ng cream. May mga materyales na nagmula sa anonymous na supplier na nakalagay sa malalaking lalayan. Pagkatapos ay pinalitan nila ang packaging, nilagyan ng label na may tekstong banyaga at ipinabot sa mga customer bilang imported na luxury skincare products. Umupo ako at nakinig, at ang aking makamay ay naging malamig na bato. Ang kondominium na binili ko gamit ang aking sariling sipag, ang lugar na inakala ko ay lugar ng kapayapaan, ay naging lugar ng paglikha ng mga produktong makakapinsala sa daan-daang customer. Ngunit hindi iyon ang pinaka napakaruming bahagi. Ikinwento pa ngang batang babae na noong manakaraang buwan, nag-imbita si Ramon ng isang grupo ng mga tao sa condominium para sa mga lihim na pulong. Sa labas ay tinatawag nila itong online investment, dropshipping, affiliate marketing, ngunit sa totoo ay pinilit ang mga tao na mag-ilagay ng pera, pangako ng mataas na interes at mabilis na pagbabalik at pagkatapos ay inilayo ang mga kalakal at pera. Sa madaling salita, ang aking condominium ay hindi lang kumbaga sa taguan ng mga pekeng produkto, ito rin ay ginagamit bilang opisina ng grupo para lokohin ang mga tao. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong katawan. Sa simula ay naisip ko na ang pamilya ng aking asawa ay masakim at walang utang na loob sa kanilang negosyo sa likod ko. Ngunit ngayon ay iba, hindi na ito isang kwento ng kaguluhan sa loob ng pamilya. Ito ay isang serye ng mga paglabag na may organisasyon, may pagtatasa, na humila ng mga dami ng mga tao, at habang mas maraming tao ang nahila, mas malaki ang posibilidad na ang aking kondominium ay makasangkot sa legal na responsibilidad. Ipinagbatuloy na investigador ang pagsuri sa mga libro, enega account at mga transaksyon sa bangko. Pagkatapos ng ilang oras lamang, natuklasan nila na ang daloy na pera mula sa pagbebenta na pekeng produkto at mga tinanggap na investment ay hindi lang pumunta sa account ni Ramon. Maraming maliit at malaking halaga ang na-transfer sa account na nasa pangalan ni Aling Coring. May ilang piso, may 10,000, may nakasulat na content na malabo deposit reservation entry fee. Nangangahulugang hindi siya umupo sa labas ng hindi kasali tulad ng ipinapakita ng kanyang nakaawa-awa na pagpapanggap. May bahagi siya at maaring may napakamalinaw siyang papel sa pagtanggap ng pera. Nang tanungin siya, agad na nagbago ang tono ni Aling Coring. Hindi na siya nagpumilit ng buong-buo tulad ng sa lobby ng condominium. Nagsimula siyang umiyak at humampas sa hita, ang dating paraan ng mamatanda na iniisip na ang pagiging matanda ay dahilan para maawa sa kanila. Sinabi niya sa pagitan ng pag-iyak, "Matanda na ako, wala akong alam." Sinabi lang niya sa akin na ibigay ang aking account para sa pagkolekta ng kita ng produkto. Wala akong pag-aral, hindi ko alam ang mga bagay na iyon. Sinabi ngang isang investigador ng tahimik ngunit malinaw, "Alam ninyo man o hindi, ang pera ay pumasok sa inyong account. Kayo ang pumirma, kayo ang nag-withdraw, kayo ang nagpadala, lahat ay may bakas." Ang sagot na iyon ay natampal diretso sa kanyang mukha. Naalala ko ang babaeng iyon na noong una ay hawak-hawak ang aking kamay nang may pagmamahal at nagsabi na siya ay hindi taong walang utang na loob. Ngunit ang tunay na suntok ay dumating nang humiwalay ang investigador sa isang bundle ng mga credit records at direktang tinanong si Ferdy tungkol sa isang loan na may collateral na online na sa kanyang pangalan na na-release ng 3.5 milyong piso eksaktong 6 na buwan na ang nakakaraan. Nang marinig ko ang numerong iyon,
Lumingon ako kay Ferdy, puti na ang kanyang mukha, pawis na ang kanyang tapak kahit malamig ang aircon ng kwarto. Pinigilan ko ang bawat salita. Ferdy, para saan ang 3.5 milyon na hiniram mo? Nanatiling walang galaw si Ferdy ng matagal. Sa wakas ay nagpabungad ang kanyang labi, ang boses ay uhaw na uhaw. Inakala ko na mapapawi nila ang utang, pagkatapos ay iikot ito at mababayaran. Nang marinig ko iyon, biglang tumayo ako mula sa aking upuan at tumampal ang aking kamay sa mesa nang may lakas na natigilan ang lahat. Wala na akong naramdaman na sakit, naramdaman ko ang paggalas. Ang paggalas na malalim. Hindi lang pinapanirahan ang mga ito sa aking kondominium, lihim na nagdala ng utang ang aking asawa para sa kanila, at pagkatapos ay iniwanan silang gamitin ang aking kondominium para sa mga maruming negosyo para mabayaran ang utang. Hindi siya ang taong nahila sa pasif na paraan, siya ay isang sangkap sa buong serye ng mga maling bagay. Tumingin ako sa lalaking iyon sa harap ko na tila estranyo. Ilang taon kaming nagsama, nag-iisip ako na siya ay tahimik, kulang sa tapang, nahila ng pamilya ngunit hindi masamang tao. Ngunit ngayon, ang mismong katahimikang iyon ang pinaka-nakakakilabot sa akin. Nagsalita ako ng dahan-dahan at malinaw. Hindi ako takot sa kahirapan. Takot lang ako sa pagsama sa taong mapanlinlang. Ngayon ay pinagtaksilan mo ako ng may plano. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, si Ferdy ay tila naguguhap sa upuan niya. Ang ulo ay nagbagsak at hindi na nakatitig sa akin. Pagkatapos ng lahat ng naganap sa araw na iyon, umupo ako sa labas ng opisina, nag-iisa sa pasilyo, naghihintay. Naroon ako roon ang gabi. Mga ilang minuto pagkatapos, tumunog ang aking telepono, isang hindi kilalang numero. Sa kabilang dulo ay isang babae. Ang boses ay mabilis at pabigla tulad ng nagbibigay ng lakas ng loob para makausap bago pamawalan ng tapang. Kayo ba si Christina? Dati akong nagbebenta ng produkto mula kay Ramon. Mag-ingat ka, naghahanap siyang paraan para itapon sa iyo ang lahat ng kasalanan. Natihilan ako. Lumamay ang aking guluhot. Nagtanong ako agad, sino ka? Sabihin mo ng malinaw. Hindi muna siya nagbigay ng pangalan, nagpababa lang ang boses niya. Hindi ko masabi ng maigi sa telepono, ngunit nasa grupo ng pagbebenta niya ako ng mahigit 3 buwan at alam ko ang maraming bagay. Sinasabi ni Ramon, sa lahat na ang kondominium ay sa manugang niya, ngunit ang mapapel ay makukuha rin. Sinabi pa niya na kung may mangyari, sabihan na alam ng may-ari ang lahat, kasabwat na rin daw ito. Habang nakinig ako, humigpit ang aking makamay sa telepono hanggang masaktan. Ang mga salitang iyon ay hindi nakabastusan o pang-api. Ito ay isang escape route, isang trap na handang-handa. Kung lumabas ang bagay, itutulak nila ako mula sa posisyon ng may-ari patungo sa posisyon ng kasabwat. Nakasulat ang aking pangalan sa kondominium. Ang aking kalakal ay nasa loob ng aking bahay kung wala akong sapat na ebidensya para ihiwalay ang aking sarili. Kahit na sabay-sabayin silang magsabi ng kasalanan, hindi na kaya pang linisin ang aking pangalan. Nagpatuloy ang babae, ang boses ay mas nangangatal na, magpapadala ako ng screenshot sa iyo. Alam ko ring nakamali ako dahil bumili ako mula sa kanya. Ngunit ayaw ko ng maraming kasangkot. Pagkasabi nito, agad siyang nagbabangang tawag. Wala pang 1 minuto ay nagsimulang mag-ilaw ang aking messenger, sunod-sunod na mga screenshot. Binuksan ko ito habang nag-iinit ang aking mga daliri. Mga screenshot iyon mula sa isang lihim na grupo. Ang pangalan ng grupo ay normal na tinatawag community ng wholesale sellers, ngunit ang nilalaman sa loob ay nakakailang. May mensahe si Ramon. Ang bahay ay nasa pangalan ng manugang ko, ngunit hawak ng kuya ko ang lalagyan. May chat na si Ferdy na pahintulutan ang pamilya. May isa pa, kung may gulo, itapon na ang manugang. Hindi nila matitiktikan ang may-ari. At pagkatapos ay isang pangungusap na nagpababa ng aking pusong, isang hakbang. Ang produkto ay nasa kanyang bahay, paano niya mapapaliwanag na wala siyang kaalaman? Naupo ako ng walang galaw, ang lahat ay naging malinaw na.
Hindi lang nila gustong manirahan at makuha ang aking bahay. Hindi lang nila gustong gamitin ang aking kondominium para sa maruming negosyo. Handa pa silang lumikhan daan para sa pagtakas. Kung lumabas ang bagay, itutulak nila ako mula sa posisyon ng biktima patungo sa posisyon ng kasabwat. Isang segundo man ay hindi na ako nag-atubili. Una ay tinawagan ko ang abogado na si Ati. Eduardo Valdez ang taong nun ay nakatulong sa aming kumpanya sa ilang kontrata. Maswerte, gising pa siya. Sa pagkarinig ng ilang unang salita ko, sinabi niya, dahan-dahan sabihin sa akin ang bawat bagay. Humingha ako ng malalim at nakuwento ng mabilis ngunit kumpleto. Mula sa pagkakaroon ng saradong pintuan, sa pagbasag ng kandado, sa pagtuklas ng mga pekeng produkto, sa mga huwat na dokumento, hanggang sa mga screenshot na kakatanggap ko lang. Nang matapos ko, nanahimik si Atu. Valdez ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita ng matatag at malinaw. Una, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili mula sa eksena sa pamamagitan ng malinis na mga papel. Pangalawa, i-block ang lahat ng butas sa pananalapi. Pangatlo, huwag kang maniwala sa kahit anong pahingingang tawat mula sa asawa mo ngayon. Tinanong ko nang nanghihina ang boses ko, ano ang kailangan ko ihanda? Agad ang kanyang sagot. Lahat ng travel orders, travel authority, boarding passes, hotel receipts sa loob ng isang taon, kumpirmasyon ng tirahan, ma-email ng trabaho, bangko records na nagpapatunay na hindi ka natanggap ngang kahit anong pera na konektado sa kanila. Lahat ni mensahe na pinaalala mo sa kanila. Magatawag, CCTV, kahit ano gawing puti ang itim sa papel. Huwag makipagdalo sa emosyon, makipagdalo sa dokumentasyon. Nang marinig ko iyon, lumiwanag ng bigla ang aking ulo. Tama para mabuhay sa ganitong usapin. Hindi sapat na maging biktimang asawa na ipinagkanulo o manugang na kinuha ang bahay. Kailangan kong maging taong marunong na mag-iligtas ng sarili. Hindi pa natapos ang aking tawag nang nagsimulang tumunog ng paulit-ulit ang aking telepono si Ferdy. Isang tawag, 2, 3 hanggang 10 paulit-ulit. Tiningnan ko ang screen hanggang 12 at saka ko lang sinagot. Ang boses sa kabilang dulo ay nalulumbay na tila kakatakas pa lang mula sa takbo. Chrissy, alam ko na nakasala. Tulungan mo kami. Kung hindi ay masisira ang aming pamilya. Natawa lang ako ng mapait. Ang masisira ang aming pamilya nun ay nakakatawa. Sinagot ko ng dahan-dahan. Nasira na ang inyong pamilya nung pinili ninyong tapakan ang ulo ko para pumasok. Ngunit hindi natihil si Ferdy. Nakukwento siya ng mabilis at pabigla. Huwag ka nang magsampang karagdagang reklamo. Huwag hayaang mag-imbestiga pa ang pulis sa usapin ng down payment, pwede pa itong maayos. Biglang tumayo ako mula sa aking upuan tulad ng sinentensyahan ng kuryente. Humampas ang aking puso sa aking dibdib. Siniguruhin ko ang bawat salita. Anong usapin ng down payment? Sa kabilang dulo ay isang maikling katahimikan, hindi hihigit sa ilang segundo, ngunit sapat para maunawaan ko na hindi ito isang biro o pagkakamaling ang salita. Pagkatapos ay ibinaba ni Ferdy ang tawag ng biglaan at tulad nega taong napagtanto na nagpalayo siya nega masyadong maraming impormasyon. Nakatayo ako doon. Ang telepono ay nasa kamay ko pa rin habang ang buong katawan ko ay malamig. Down payment, 2 salitang ito ay paulit-ulit na tumatalbog sa aking ulo tulad ng martilyo. Kaya pala bukod sa mga pekeng produkto, bukod sa mga huwat na dokumento, bukod sa pagkuhang bahay, maaring lihim din nilang binenta o tumanggap ng down payment para sa paglipat ng aking kondominium. Dahan-dahang umupo ako sa bangkong plastik sa pasilyo. Sa oras na iyon, malinaw na ang lahat. Ang usapang ito ay hindi na isang kwentong biyanan at manugang na walang utang na loob. Ito ay isang planong ang pagkuha nga ari-arian na maingat na pinag-isipan, matagal na pinaplanong, may mga huwat na papel, may daloy ngang pera, maging may mga koneksyon sa labas. At kung magpapatuloy akong maging malambot, magpapatuloy akong mag-isip sa pamilya, ang malulunok ng buhay ay ako sa pamamagitan ng aking sariling bahay.
Ang pagbasag ng kandado ay naglantad lamang sa panlabas na antas ang nabubulok na antas sa loob. Mula sa sandaling iyon ay kailangan kong personal na alisan ng bawat layer. Ilang minuto na lang pagkatapos ay dumating si Atu Valdez. Mabilis siyang nakarating, may hawak na mutyang folder ng dokumento at laptop. Ang mukha ay nakatutok ngunit malinaw ang isip. Sa pagkakita niya sa akin, hindi siya nagtatanong, sinabi lang niya ng malinaw, kung nalabas na ang down payment, dapat bumalik tayo ngayon din habang gabi. Isang hakbang kapang atras puwede silang maalis ng mga bakas. Tumango ako. Wala na akong lakas na magsalita pa ng marami. Ang buong katawan ko ay parang nahila hanggang sa limitasyon, ngunit sa aking isipan ay isang malinaw na pagpapasya kung hihinto ako ngayon. Ang mawawala ko ay hindi na lang ang bahay. Bumalik kami sa opisina at humiling na dagdag pagdinig dahil sa bagong impormasyon tungkol sa posibleng illegal na pagtanggap ng down payment para sa kondominium. Noong una, si Ramon ay nagmatigil pa, ang mukha ay pataas, tulad ng walang kaunayan. Ngunit nang hilingin ng investigador na suriin ang kanyang telepono, mga mensahe sa bangko, at mga kamakailang transaksyon nagsimulang magbago ang kanyang kulay. Ang kapaligiran sa kwarto noon ay mabigat tulad ng bakal. Naupo akong nakaharap sa kanila, nanonood sa bawat pagbubukas ng phone, pagsuri sa mga resibo, paglabas ng mga nilalaman ng transaksyon habang titibok ng malakas ang aking puso. At tulad ng aking ikinatatakot, isang transaksyon ang lumabas na malinaw sa screen, 300,000 piso. May content na maikli ngunit sapat para mapahinto ang lahat. Down payment unit 18B. Nanatiling nakatuon ang aking mamata sa liyang iyon habang nagiging yelo ang aking isip. Kaya pala toto ibinenta talaga nila ang aking condominium at tumanggap ng down payment. Hindi na haka-haka, hindi na hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang kilos na hayagan, may transaksyon, may numero, may bakas. Ipinagpatuloy ng investigador ang paghahanap ng pinakmulan ng transaksyon at nakumpirma sa pamamagitan ng tawag. Pagkatapos ng ilang minuto, naging mas malinaw ang sitwasyon. Ang nagpadalangang pra ay isang mag-asawang probinsyano na pumunta sa lungsod para bumili ng bahay para sa anak nilang malapit ng magpakasal. Ayon sa kanila, isang broker ang nagdala sa kanila para tumingin sa kondominium 2 buwan na ang nakakaraan. Ang taong sumalubong sa kanila ay si Ramon at si Aling Coring. Ipinakilala nila ang bahay bilang sa pamilya nila na kailangang ibenta ng mabilis dahil ang manugang ako ay maghahanda na sa pananatili sa ibang lugar at hindi na may plano na ibalik dito. Ang paraan ng kanilang pagsisinungaling ay napakamayos na narinig ko ito at nangilabot ang buhok ko. Hindi lang sila masakim, handa na rin silang lumikha ng isang kuwento para legalin ang pagbebenta ng bahay. Ngunit ang partikular na detalye na tunay na nagpaalab ng aking galit ay ang susunod. Tinanong ang guwardiyang condominium para sa kumpirmasyon at ang CCTV sa elevator ay kinuha at sinuri. At sa mga larawang kalahating malinaw, nakita ko si Ferdie, kasama siyang grupong nga bisita, nakatayo sa dulo, hawak pa ang pinto ng elevator. Lumingon ako kay Ferdi ng mabagal. Ang boses ko ay malamig hanggang sa punto na hindi ko rin nakilala. Sa puntong ito, gusto mo pa bang sabihing hindi mo alam ang anuman? Namutla si Ferdi sa loob ng isang kislap, ngunit isang segundo lang pagkatapos ay biglang bumanat siya. Ang boses ay mataas. Oh, alam ko, tapos ano? Ang bahay ay sa pangalan mo, ngunit ilan na taon kaming nagsama. Anong pakakaiba ko sa isang bisita sa aming sariling tahanan? Ang paraan ng pagreaksyon niya ay hindi ng isang taong ipinoprotektahan. Ito ay ang reaksyon ng isang taong pinindot ang tamang lugar at nagulantang. Ang broker ay hindi makipagtalo ng harapan. Inilabas niya ang kanyang bag, binuksan, at hinila ang kanyang telepono at isang audio recorder. Ang boses ay pantay ngunit matatag. Marami akong kliyente na lumiko sa akin. Ang bahay na may malabong papel ay lagi ko itong sinisiguradong may bakas. Tinanggap ng investigador ang telepono, binuksan ang speaker agad doon mismo.
Ang buong kwarto ay tumigil at pagkatapos ay ang boses ni Ferdy ay lumabas ng malinaw, hindi posibleng mapagpalit ng iba. Ang unit ay sa pangalan ng aking asawa, ngunit marami na kaming taon, kaya ko itong hawakan. Basta may kliyente kang tunay, mag-sign na lang. Ang boses ng broker ay nagtanong pabalik na tila sinusubukan kung totoo, ang papel ay sigurado ba, Ferdy? At ang sagot ni Ferdy ay maiting at tiyak. May kliyente ka lang, ang natitira ay ayusin ng pamilya ko. Hindi ko matandaan kung paano ako huminga sa susunod na ilang segundo. Alam ko lang na sumasakit ang aking dibdib na parabang may gumagapos dito. Kaya pala sa buong isang taon na pagtrabaho ko sa ibang lungsod, tawag-tawag siya sa akin sa video araw-araw. Tinatanong kung kumain na ako, kung pagod na ba, malamig doon, magsuot ng mas makapal. At sa likod ng lahat ng iyon, doon siya nakaupo at nakakausap tungkol sa pagbebenta ng condominium na nasa aking pangalan. Hindi dahil sa pinilit siya, hindi dahil sa isang sandaling kahinaan ng loob kundi may intention, may pagpaplano, may mga malinaw na palitan ng salita sa labas. Nagsalita ako ng dahan-dahan, bawat salita ay tulad ng hiwa sa labi. Hindi ka nagtaksil sa akin dahil sa isang sandaling kahinaan, nagtaksil ka sa akin ng may plano. Nang marinig iyon ni Ferdy, tila bigla siyang natampal. Ngunit sa halip na yumuko tulad ng kahapon, biglang tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng mapait na pagkamuhi, tila ang matagal na nakakulong sa kanyang loob ay sumabog na. Sinabi niya sa maiting na boses, ginawa ko tapos ano? Bahay mo yan Nugunit turing ka ba sa akin na asawa? Sa bahay na iyon, wala akong pakakaiba sa isang panauhing nakatira ng libre. Ang buong kwarto ay natigilan. Nagmasid ako sa lalaking iyon at sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga maskarang katahimikan, pagiging pasibo at kahinaan, ang tunay na mukha niya ay lumabas na. Hindi pala ang pera, ang ugat ng lahat. Ito ay ang siranghiyang ng isang lalaking hindi handang lumago sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, kaya mas pinili niyang babagin ang nasa tabi niya para mas madali na ang pakiramdam. Nagpatuloy si Ferdy, ang boses ay mas matigas na habang ibinubuhos ang naipong galit sa loob ng maraming taon. Lagi kang ang nagdesisyon, lagi kang nagtatakda ng kondisyon, lagi kang may hawak ng pera. Asawa mo daw ako. Ngunit ilang taon akong namuhay sa iyong anino. Alam mo ba kung gaano ako kahiya? Tiningnan ko siya at mas naramdaman kong nakakatawa kaysa nagagalit. Dahil kahit sa puntong ito, pinili pa rin niyang isisi sa iba ang kanyang kahinaan. Sumagot ako ng agad. Ang boses ay tulad ng gakutsilyo. Nahihiya ka dahil sa sarili mong kakulangan, hindi dahil sa akin na matalino. Tulad ng sinindihan kong apoy, nagsimulang bumungang salita si Ferdy, ngunit sinagabal si Aling Coring bago pa matatapos. Pumunta siya sa harap, ang luha ay dumadaloy, ang boses ay hitik ng reklamo. Ikaw ang nagpapahirap sa kanya. Kumita ka ng malaki at pinalit mo ang aming pamilya, kaya nakaganito siya. Anong lalaki ang mabubuhay ng tahimik sa asawang lagi itong mas mahusay? Lumingon ako sa kanya, ang lahat ng natitirang pagtitiis ay naglaho. Nagsalita ako ng direkta, bawat salita ay tinutusok ng malinaw. Pinayagan ko kayong tumira, ginawa ninyong lugar ng pekeng produkto. Umalis para kumita, inimbento ninyo ang aking pirma para ibenta ang bahay. Saan ako nakamali? Dahil sa pagiging mabuti, ang buong kwarto ay tumigas, walang nakakasagabal pa. Ang investigador na nakaupo sa dulo ng mesa ay tumigas din ng ilang segundo. Dahil sa puntong iyon, lahat ng antas ng pagtatago ay nahulog na. Wala nang mahirap na biyenan, wala nang asawang nahuli sa pagitan ng dalawang panik, wala nang batang bayaw na hindi pa handa. May mga tao lamang na dahil sa kasakiman, dahil sa hiya, dahil sa pagkamakasarili ay magkasamang tumahakin sa aking ulo. Sa unang pagkakataon sa buong usapan na ito, naramdaman ko na wala na ni isa sa kanila ang karapat-dapat na magsalong ng dalawang salitang pamilya. Isang halos buwan pagkatapos, matapos makumpleto ang mga formal na proseso ng pagsil at pagsisiyasat, ang kondominium ay ibinalik sa akin.
Sa araw na hinawakan ko ang susi at pumasok sa loob, matagal akong nakatayo sa gitnang bato na galing sa linis ng pampalinaw. Sa harap ko ay maguhit na nakapaligid sa dingding, mabahagi ngang pintura na natanggal dahil sa adhesive, mga sulok ng kusina na may nananatiling amoy ng kemikal kahit malinis na ng maraming beses. Sa bawat tingin ko sa mga bagay na iyon, sumasakit ang aking puso tulad ng may kutsilyo na hinihiwas ng dahan-dahan. Ang mataw sa labas ay nakakita lang na nakuha ko ang aking kondominium, ngunit alam lang namin para may balik ito. Kailangan ko munang lunukin ang napakaraming kahihiyan, napakaraming gabing walang tulog, napakaraming pagkakataon na napuntiryahan ang puso ko. Nagpasya akong palisin, halos lahat ng kasangkapan na nasira nila. Ang mahabang mesa na ginagamit para magpack ay unang inalis. Ang mga bakal na istante, ang mga streaming backdrop, ang mga kahon ng karton lahat ay nilinis. Kahit ang wardrobe sa silid-tulugan ay binago kahit hindi pa ito buo ang sira, nakita kong labas ng mga tao na maaari akong magsayang. Ngunit alam ko sa loob ko na hindi ito tungkol sa kasangkapan, hindi ko lang gustong manatili ang bakas ng kasakiman sa lugar na dating tinatawag kong tahanan. Sa oras ng pagpapalit ng kandado, ang manggagawa ay nagtatanong kung gusto kong itago ang lumang kandado bilang alaala o ibenta bilang basura. Tiningnan ko ang malamig na metal na iyon ng ilang segundo at sinagot ng mahinahon, hindi ko ingatan ang bagay na ginamit para itaboy, ang tunay na may-ari sa labas ng kanyang sariling bahay. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, naramdaman ko na may isang bagay na bumaksak ng dahan-dahan sa aking puso tulad ng tunong isang pintuan na humahakbang na. Naibalik ko ang aking bahay, ngunit ang bagay na kailangang tipunin muli sa bawat piraso na mas mahirap kaysa kandado o mga papel ay ang aking tiwala sa mataong dati ay tinatawag kong pamilya. Ilang buwan pagkatapos, unti-unti ay naayos ang lahat. Si Ramon ay pinangasiwaan dahil sa mga kilos na may kaugnayan sa mapekeng produkto at sa down payment na tanggap para sa ilegal na pagbebenta. Si Aling Koring ay hindi na makakadago sa likod ng pagiyak at pagdadahilan ang daloy ng pera, ang nga papel, ang nga pahayag, lahat ay unti-unting nagtuturo sa kanya. Si Ferdy ay nawalan ng trabaho, nasangkot sa mga usapin sa korte, at sa huli ay naupo sa harap ko para pirmahan ang divorce paper na siguro ay hindi pa niya naisip noon napipirmahan niya sa ganitong kahiyahiyang estado. Sa araw na naglagay siyang lapis sa pahina, si Ferdy ay hindi makapanod sa akin. Nakayuko siya, medyo nabaluktot ang likod, ang kamay na may hawak ng panulat ay humihinto ng kaunti. Ang lalaking noon ay nagreklamo na nabubuhay sa anino ng kanyang asawa. Sa wakas ay personal na inilibing ang huling liwanag na nagsisilbi sa kanya bilang pananggalang. Naupo ako sa katapat niya at matagal na tumingin sa kanya, ngunit sa aking puso ay walang masamang alon na tulad ng dati. Isang malungkot na pakiramdam lamang tulad ng panonot sa isang barko na inakala mong magsasama sa iyo hanggang sa katapusan ng ilog, ngunit sa kalaunan ay mabulok mula sa loob at lumubog. Hindi ako nagsalita ng marami. Pinirmahan ko lang ang aking pangalan, itinulak ang papel sa kanya, at tumayo. May ilang kasal na hindi namamatay sa unang pagtataksil, namamatay ito sa sandaling pinili ng isa na gamitin ang nagtatagal kasama sa higaan, nakainan sa isang plato, nabuhay sa isang bubong, bilang proteksyon para iligtas ang kanilang sarili. Sa puntong iyon, kahit ilagay pa ang papel ng kasal, isa itong walang lamang balat. Ang condominium pagkatapos ng pagkukumpuni ay pinaarkilahan ko ng tamatulad na orihinal kong plano isang taon na ang nakaraan. Lahat ng bagay ngayon ay personal na aking binigyang pansin ng maingat sa bawat hakbang, kontrata, mga tuntunin, ang nangungupahan, CCTV, kandado, bawat isa ay sinuri ko ng mabuti hanggang sa puntong ang aking sarili ay medyo nahanga sa pagbabago ko. Ngunit alam ko na hindi ito dahil sa pagdududa kundi pagkatapos ng isang pagbagsak. Ang tao ay hindi na basta-basta nagbibigay ng susi ng kanilang buhay sa iba ng walang pag-ingat. Sa araw ng pagpirma ng kontrata ng pagpapaupa, matagal akong nakatayo sa labas ng balkonahe. Ang lungsod ay tulad pa rin, maraming sasakyan,
nagniningning pa rin ang mga gusali, hangin ay bumabalik sa aking buhok tulad ng dati ngunit ang aking puso ay iba na. Wala na akong pagmamadali, wala na akong inaabangan, wala na rin ang pakiramdam na kailangan ko papatunayan ang anumang bagay sa kahit sinuman. Ang kapayapaan ay dumating sa akin ng napakabagal, hindi kusanglub itong lumabas. Dumaan ito sa maraming gabing walang tulog. Maraming beses na kinagat ang labi para pigilan ang luha. Maraming umaga na bumangon ng may mabigat na dibdib. Marami ang nagtatanong sa akin pagkatapos ang lahat ng iyon, galit ka pa ba? Oh, naging galit ako sa puntong hindi makatulog. Nagalit dahil pinagkatiwalaan ko ang mga maling tao. Nagalit dahil ang lalaking tinutukoy kong asawa ay nagtulungan para makuha ang kanyang ina at kapatid ang aking bahay. Nagalit dahil ang salitang nanay na matagal kong iningatan ay halos nagising sa akin na biktima sa loob nga aking sariling bahay na binili ko. May ilang gabing naisip ko kung noong araw na iyon ay mas malambot akong kaunti, mas mabagal kaunti, mas malambot ang loob kaunti. Marahil ang nilulunod sa kahihiyan ay ako na at hindi sila, ngunit galit ng walang katapusan. Ano ang mapapala doon? Walang kundi mananatili ako sa madilim na kwarto nakaraan. Araw-araw ay nakakalok ang sarili ko at nakikinig sa tunog ng kandado sa aking isipan. Minsan ay ganon din ako, saan man titingin ay nagagalit. Anumang malala ay sumasakit. Ngunit unti-unti ay naintindihan ko ang pagbibigay tawad ay hindi para sa kanila. Pagbibigay tawad ay para sa aking sarili, para makasulong, para huminga ng mas magaan, para makatulog ng hindi nagigising sa mga bagay na nakaraan na. Sa huling araw ngang paglipat ng natitira pang gamit sa kondominium, nagbukas ako ngang isang maliit na drawer sa kusina at nakita ang isang pulang mangkok na may basag sa labi. Iyon ang mangkok na binili ni Ferdy para sa akin noong kakakasal pa lang kami, nang halos wala pa kaming anumang malaking bagay sa buhay. Noong oras na iyon, kahit isang pares na tasa lang ay nagpapasaya sa akin. Hawak ko ito ng matagal at nginasdan. Ang basag sa labingang mangkok ay maliit ngunit sapat na para sa tuwing inom ka ay makakaraos sa labi. Nakatayo ako sa gitnang malinis ng kusina, nakahawak sa mangkok na iyon sa aking kamay at biglang may lumabas sa aking bibig na isang mapait na ngiti. Ibinasura ko ito hindi dahil hindi na ito magagamit, kundi dahil biglang naintindihan ko ang isang bagay na napaka-simple ngunit napakatoto, napakamasakit ngunit tunay. May ilang bagay na kapag nabali na ay huwag nang subukang inumin pa. Habang pinagsisikap mo pang gamitin, ikaw lang ang patuloy na nagdurusa ng sarili. Nang gabing iyon, nagluto ako ng simpleng hapunan para sa aking sarili, isang mangkok ang sabaw na gulay, isang plato ng piniritong itlog, at kaunting isda. Binuksan ko ang balkonahe para pumasok ang hangin, umupo ng mag-isa sa bahay na sa wakas ay wala ng amoy chemical, wala ng huwad na tawa, wala nang yabak ng mga estranyo at wala na rin ang pakiramdam na may nakamasid sa aking likod. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, naramdaman ko na ang espasyo ay tunay na akin, hindi sa papel lamang kundi sa puso ko. Ngayon, habang ikinukwento ko ito, hindi na ako nararamdamang kailangang makipaglaban ng tama o mali sa kahit sinuman. Naramdaman ko lang na lahat ay naging isang malalim na aral. Ang bahay ay maaring itayo gamit ang pera, maaring bilhin gamit ang pawis at luha, maaring ayusin para maging maganda at comfortable. Ngunit ang tunay na tahanan ay hindi nasa halaga ang kondominium, ito ay nasa puso mga taong nakatira doon. Kapag ang katapatan ay nabulok, kahit gaano kaganda ang bubong, isa na lang itong walang kaluluwa. At ang walang kaluluwa na bubong na iyon kung kailangan pwede ko ring bitawan. Tanging ang sarili ko ang hindi dapat mawala. Salamat po sa inyong pakikinig, mga kababayan. Kung may aral na matutunan kayo mula sa aking kwento, sana ito ay ang huwag hayaan ang masalitang pamilya o utang na loob na gamitin ng iba para pigilan kayo na ipagtanggol ang inyong sarili at ang inyong karapatan. Ang pagiging mabuti ay hindi kahinaan, ngunit ang pagiging bulag sa katotohanan ay isang mapanganib na pagpili.